Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Clarice. Dear Kathy G. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat at sa mga masugid na tagapakinig. Ako po si Clarice, I'm 22 years old or 22 years old. Gusto ko lang ibahagi ang isang masakit na aral tungkol sa tiwala na binalot ng inggit at sa taong akala ko ay tunay kong kaibigan pero patalikod na pala akong sinisiraan. Sa paaralan, masasabi kong medyo kilala ako sa campus, Kathy. Palaging napapansin at hindi naman po sa pagmamayabang, Kathy G, ay palagi akong hinahangaan ng marami. Sa tuwing naglalakad kami magkakaibigan sa hallway, kaliwat kanan ang nakukuha kong papuri. Masaya po ako. Dahil ang buong akala ko, masaya rin ang mga tao para sa akin. Ang mga taong kasama ko araw-araw. Wala akong kamalay-malay ng mga sandaling yon. Hindi ko alam na ang taong itinuturing kong pamilya, ang taong sinasabihan ko ng mga sikreto, ay siya palang may pinakamatinding galit sa akin. Dahil sa labis na inggit at selos sa atensyon na nakukuha ko mula sa mga tao, Kathy, at sa lalaking lihim niyang minamahal, gumawa siya ng isang hindi nakakatuwang kwento. Nabuntis daw ako at may kung anong milagrong ginagawa sa hotel para lang tuluyang tapusin at sirain ang pangalan ko sa buong campus. Hi Clarice, ang ganda mo talaga ngayon. Bagay sa'yo ang gupit mo. Hala, thank you! Kayo rin, ang pretty nyo rin. Uy, Clarice. Congrats nga pala doon sa recitation nyo kanina. Ang galing mo. Salamat! Swerte lang sa nabunot na topic. Una na kami Grabe ka talaga, friend. Iba talaga kapag sikat sa campus. Ano ba kayo? Umigil nga kayo! Kaliwat kanan yung compliment. Diyos sa yarn. Julie, ano ba? Ako lang to! Tsamba lang yun. Anong tsamba? Sobrang ganda mo kaya ngayon. Effortless. Di ba, Moira? Ganda ng BFF natin ngayon, right? Oo naman. Maganda naman talaga si Clarice. Sabagay, kapag ganyang maputi at laging nakaayos, madali lang naman magmukhang maganda talaga. Kaysa naman sa ating mga normal na estudyante lang na walang time mag-makeup, di ba? Grabe ka naman, Moira. Maganda naman si Clarice, kahit walang makeup pa. Ewan ko sa inyo. Tatayo lang ba tayo rito sa hallway? Ano na? Ay naku, mauna na nga ako sa classroom. Nakakairita, ang babagal yung maglakad. Uy! Moira! Sandali lang! Hala, Julie. Ano nangyari dun? Parang biglang nawala sa mood Ewan ko ba dun? Biglang naging bitter. Halika na, habulin natin. Baka magtampo pa yun. Moira, ano nangyari sa'yo? Ba't mo naman kami biglang iniwan? Galit ka ba? Sorry na. Huwag ka na magalit. Ano bang problema? Sabihin mo na sa amin. May nagawa ba kaming mali ni Julie? Wala. Wala. Pero ba't ganyan yung mukha mo? Ano ba kasi? Wala nga kayong mali. Ako lang naman tong mukhang saling pusa lang sa inyo kapag naglalakad sa hallway. Kasi palagi namang ikaw ang nakikita, Clarice. Napapagod lang ako maging anino mo. Okay? Ano ka ba, Moira? Huwag mo namang sabihin yan. Walang saling pusa sa atin. BFF tayong tatlo rito. Kung gusto mo, bukas, sabay-sabay tayong magme-makeup. Oo nga naman, Moira. Mas gusto ko pa rin yung bonding nating tatlo kapag kumakain ng tusok-tusok sa labas. Treat kita ngayon ng kwek-kwek. Ano, bati na tayo? Quick lang.
Eh gusto ko madami sa akin tapos yung maraming sauce, no? Ayun! Sige, kahit triple sauce pa yan. Basta, huwag ka na sumimangot dyan. Mahagard ka niyan. Ay nako, sensya na mga bes. Nagtampo lang ako. Akala ko talaga may nagawa kaming masama sa'yo eh. Halika na nga, pasok na tayo sa room. Baka nandun na si sir. Tara na. Tara. Ganun talaga ang ugali ni Moira, Kathy. Kaya naman po nasanay na rin kami ni Julie na lagi namin siyang iniintindi. Palagi naman siyang sinusuyo sa tuwing nagtatampo siya at ginagawa namin ang lahat para hindi siya ma-left out. Sa tuwing naglalakad kami sa hallway, hindi po nawawala ang mga papuri sa akin ng ibang mga estudyante. Akala ko po dahil magkaibigan kami, masaya rin sila para sa akin. Noong mga sandaling yon, Kathy, hindi ko alam na ang taong laging sinusuyo at pinapahalagahan namin ay may kimkim na palang matinding lason at selos. Yes? Good afternoon po, sir. Who is it? We are in the middle of a lecture. Sorry po sa abala. May nagpapabigay lang ng flowers at chocolates para kay Clarice. Di ba talaga ang campus crush? Araw-araw na lang may pa sunflower. Grabing effort naman yan. Saan all talaga? Para sa akin po? Naku, kuya. Pakisabi po dun sa nagbigay, wag mo na po ngayon. Nakakahiya po kay sir. Tsaka, nakakaabala na ako sa klase. Sus, nahiya pa to. Akin na nga po, kuya. Salamat. O friend, tanggapin mo na. Ang ganda kaya. Nakakaya naman doon sa nag-effort kung tatanggihan mo. Tsaka para hindi na rin humaba yung abala dito sa unahan. Pakilan na ba yan ngayon linggo? Kulang na lang talaga magtayo ka na ng sarili mong flower shop dito sa room natin ah. Araw-araw na lang? Kailangan may paganyan talaga sa'yo? Oh, ano naman ngayon kung may nagbigay sa kanya, Moira? Masama ba? Kung may pambili naman ng flowers yung mga nagkakagusto sa BFF natin, wag mo na lang basagin yung trip nila. Oo nga naman, Moira. Hayaan mo na. Maganda naman talaga si Clarice eh. Wala naman ako sinasabing masama. Ang sa akin lang, nakaka-distract na kasi sa klase, di ba? Imbis na nakafocus si sir sa pagtuturo, palagi napuputol yung lecture dahil lang sa mga deliveries mo, Clarice. Madami rin namang gustong mag-aral ng maayos dito sa room, hindi lang naman ikaw ang estudyante rito. Grabe ka naman, Moira. 1 minuto lang naman kumatok yung tao. Hindi naman nakaka-distract yun ah. Kita mo? Pati sila napapansin ka, Moira. Bakit parang pinalalabas mo na kasalanan pa ni Clarice na may nagkakagusto sa kanya? Kung naiinggit ka dahil walang pumapansin sa'yo, wag mong idaan sa ganyan. Julie, tama na. Sorry talaga, Moira. Hindi ko naman talaga kasalanan eh. Hindi ko naman hiningi yan. Pasensya na talaga sa inyo, guys. Sorry kung naaabala ko yung lecture dun dahil sa akin. Sir, pwede po ba isang pakiusap? Next time po, huwag niyo nang papasukin sa room niyo yung mga nag-e-excuse para lang mag-deliver ng bulaklak at chocolates kay Clarice. Eh sir, mahal din po kasi yung binabayad naming tuition fee rito eh. Nagbabayad din kami para matuto, hindi para panoorin yung mga manliligaw niya. Sayang ang oras ng lecture na nababawas. Nakukuha lang palagi ng mga tagahanga niya. Para naman po patas sa aming mga nandito para talaga mag-aral, di ba? Sobra ka naman, Moira. Tuition fee talagang isusumbat mo? Parang inggit lang yan eh. Okay, enough! Stop it, girls. No more deliveries during my class hour. At kayong tatlo, pati kayong mga nakikisawsaw, tumahimik na kayo kung ayaw niyong lumabas ng silid na ito. Sorry, sir. Let's go back to our discussion. Kathy G, napayuko na lang ako sa tindi ng hiya ng mga sandaling yon. Sobrang bigat sa pakiramdam
na yung taong laging sinusuyo at iniintindi namin ni Julie tuwing nagtatampo, siya pa ang mismong magpapahiya sa akin sa harap ng buong klase. At sa harap ng professor namin, dahil lang sa mga bulaklak na natanggap ko. Akala ko may kaibigan ako. Akala ko may mga nakasuporta sa akin. Akala ko siya yung kaibigan na matatawag ko. Pero sa mga sinabi niya, binanggit niya, kaibigan pa kaya na matuturing siya. Doon ko po unti-unting napatunayan na hindi lang pala simpleng pagiging sensitibo ang meron kay Moira, kundi isang matinding inggit na unti-unti nang sumasabog sa galit. At hindi ko alam, Kathy G, na ang eksenang yon sa loob ng classroom ay simula lang pala ng mas masakit at mas maduming kwento na ipapakalat niya laban sa akin. Wait, friend. Isa pa nga, friend. Humarap ka ng konti sa kaliwa. Yan. 1, 2, 3, pose! Wow, back na back! Napakaganda mo talaga, Clarice. Bagay na bagay sa iyo yung white coordinates mo. Pang profile picture. Siguradong uulanin na naman ng lights kapag pinost mo to. Uy, sobra ka naman makapuri. Baka sabihin ng mga tao dito, pinapalaki mo yung ulo ko. Oh, ako naman kukuha sa'yo ng picture. Clarice, seryoso ka ba talaga na yan ang irarampa mo rito sa beach? Di ba masyadong revealing yan para sa'yo? Medyo nakakahiya kaya. Dami-daming pamilya at mga tao rito. Pinapanood ka ng mga lalaki doon sa kabilang cottage. Hindi mo ba napapansin? Ano naman kung ganito yung suot ko, Moira? Beach naman to eh. Tsaka masaya naman ako at komportable ako sa damit ko. Minsan lang naman tayo mag-outing na tatlo. Kaya nag-ayos lang din ako ng konti. Hay nako, nandyan ka na naman, Moira. Napakabasag trip mo talagang kausap kahit kailan. Pumunta tayo dito sa beach para mag-enjoy, mag-relax. Hindi para mag-attendance kung anong bawal at pwedeng isuot. Hayaan mo nga si Clarice. Bagay naman sa kanya. Ano ba kayo? Joke lang naman. Masyado naman kayong seryoso at high blood sa akin. Binibiro ko lang kayo eh. Kunting biro at paalala lang bilang kaibigan, bawal na agad sa inyo. Nagsasabi lang naman ako ng opinion ko. Excuse me, Clarice? Oh, Tony! Ikaw nga, andito ka rin pala. Oo nga eh. Nag-day tour kaming magkakaibigan para makapag-relax at makahinga ng konti bago magsimula yung hell week ng exams week. Ang ganda mo naman ngayon, Clarice. Lalo kang nagmukhang fresh ngayon, ha? Bagay na bagay sa yung suit mo, eh. Mukha kang professional model na, alam mo yun, nagsushoot para sa isang magazine. Ang swerte ko naman, nakasalubong kita dito. Dito sa malawak na beach na to. Ang sweet mo naman. Thank you, Tony. Nakakahiya nga eh. Nambola ka pa talaga dito sa harap ng mga kaibigan ko. Simple lang naman tong damit ko eh. Uy, hi Tony! Sobrang liit nga naman ng mundo, di ba? Ako nga pala si Moira, BFF ni Clarice. Naalala mo pa ba ako? Yung nakasabay mo magpa-photocopy sa may library nung nakaraang Martes? Oo, Moira, tama. Oo, naalala kita. Oo naman. Hi rin sa'yo, Julie. Hello, Tony. Mag-isa ka lang ba rito ngayon, Tony? Ang forma mo ngayon, ha? Bagay sa'yo yung kulay ng pantaas mo. Tapos lalong nagko-compliment sa skin tone mo. Alam mo, sobrang init nga rito eh. Kaya nga sinasabihan ko rin tong si Clarice kanina na medyo revealing at masyadong maiksi yung damit niya. Mabuti ka pa. Maayos at desente yung suot mo kahit nasa beach ka. Ganun ba? Salamat, ha. Actually, hindi ako mag-isa rito, Moira. Kasama ko yung buong pamilya ko. Reunion kasi kami dun sa resort and restaurant na malapit dito. Kung okay lang din naman sa inyong tatlo, baka gusto nyo kaming samahan na mag-dinner mamaya. Treat naman ng dad ko yun para mas masaya at para may kasabay akong mga kaedad ko dun, di ba? Sige ba? Libreng masasarap na pagkain pagkatapos mag-beach. Bakit naman tatanggihan, di ba? Game na game ako dyan. Gutom na rin ako kakapicture eh. Ay, oo naman, Tony. Game na game kami dyan. Gustong-gusto ko nga rin makilala yung family mo, lalo na yung dad mo. Ikaw ba, Clarice? Okay lang ba sa'yo? Sana sumama ka rin sa kanila para
Para naman mas makapagkwentuhan tayo ng maayos at mas mahaba. Marami pa sana akong gustong itanong sa'yo tungkol sa school. Nakakaya naman kasi sa pamilya mo, Tony. Baka makaabala pa kaming 3 sa reunion nyo. Pero sige, kung nandun naman silang dalawa at pumayag naman sina Julie, sasama na rin ako. Maraming salamat talaga sa pag-imbita sa amin, ha? Walang anuman yung Clarice. Sobrang saya ko na pumayag ka na sumama. Alam mo ba, matagal ko nung gustong itanong sa'yo kung ano yung mga paborito mong kainin. Para sana may tawag ko na dun sa chef ng restaurant para maihabol ko sa menu. Ay, Tony, ako na magsasabi sa'yo. Alam mo ba kung anong paborito niya ni Clarice? Kahit ano namang ihain mo dyan, kakainin yan. Hindi naman pihikan niya sa pagkain, gaya ko eh. Tsaka nga pala, Tony, napanood ko yung pinost mo sa Instagram noong nakaraan linggo, yung nagko-cover ka ng kanta. Alam mo, ang galing-galing mo pala mag-gitara. Sobrang seryoso na mukha mo dun eh. Kailan mo naman ako balak turuan yan? Libre kita ng kape sa campus kapag tinuruan mo ko. Sige Moira. Sa ngayon medyo busy pa kasi ako. Dahil nga sa schedule namin. Dahil syempre malapit na yung finals. Pero sa school na lang siguro natin pag-usapan yan kung merong bakanting oras. Sige girls una na muna ako at para masabihan ko na din sila. Kita na lang tayo sa restaurant mamayang 6:00 ha. Sige Clarice. See you! Ay, grabe. Ang pogi-pogi talaga ni Tony, no? Ang bango patignan kahit nasa ilalim ng araw. Napansin niyo ba yung mga titig niya kanina habang nag-uusap kami? Ramdam ko talaga parang bet niya ako eh. Lagi siyang nakatingin sa direction ko. Seryoso ka ba, Moira? Delusional yarn? Bulag ka ba o nagbubulag-bulagan lang? Anong ikaw ang bet? Halos hindi ka nga tinitingnan nung sumasabat ka sa usapan. Kung hindi mo napapansin, puro pangalan ni Clarice ang binabanggit niya kanina pa. Si Clarice ang hininga ng paboritong pagkain, si Clarice ang hinanap ng tingin. Pwede ba, Julie, tumahimik ka nga? Napaka-bitter mo rin kausap eh, no? Nagbibiro lang naman ako. Tapos dinidibdib mo kaagad. Bakit pa palagi mo nang isinasaksak sa baga ko na si Clarice ang gusto? Alam ko naman yun. Alam ko naman na palaging si Clarice na lang. Kayo na nga lang mag-usap-usap dyan, nakaka-imbiyer na kayo. O, diba? Piko na naman ang lola mo. Konting katotohanan lang, nagwawala na. Kathy G, akala ko nung una, normal na biro at asaran lang sa beach ang nangyari nung hapong yon. Kahit panay ang puna ni Moira sa suot ko at kahit pilit niyang pinuputol ang pakikipag-usap sa akin ng schoolmate naming si Tony, hindi ko pa rin binigyan ng mali siya. Inisip ko na lang na baka nagpapapansin lang siya dahil crush niya si Tony. Pero doon ko totoong naramdaman kung gaano kalalim at pait at ilusyon na kinakaribal niya sa akin. Ang hindi ko alam, Kathy G, ang matinding inggit niya sa atensyon na ibinibigay sa akin ng lalaking lihim niyang minamahal. Ang magiging meet siya para gumawa siya ng isang napakaruming patibong at tuluyang wawasak sa aking tangal. Clarice! Julie! Moira! Buti naman nakarating kayo. Sakto, kadarating lang din ng mga pagkain. Halina kayo, doon tayo sa table sa bandang unahan. Uy, wow, Tony! Ang ganda naman dito. Bagay na bagay sa itong ganitong kaklas na restaurant, ha? Akala ko nga maliligaw kami. Buti na lang masikaso ka. Halika, sabay na tayong maglakad. Sige, Moira. Siguro mauna na lang muna kayo ni Julie sa table. Clarice, dahan-dahan sa paglakad medyo madulas yung saig dito sa may entrance Ito. Upo ka na rito sa tabi ko. Visit? Tatabihan talaga agad? Paka-epal naman. Ma'am, Dad, silang tatlo po yung kinukwento ko sa inyo na schoolmates ko. Si Julie, si Moira, tsaka si Clarice po. Good evening po, tita, tito.
Salamat po sa pag-imbita sa amin. Good evening po, tita. Grabe, tita. Ang ganda nyo naman po ngayon. Mukha lang kayong magkapatid ni Tony. Tsaka si Tito po, mukhang napakabait na businessman. Ako nga po pala si Moira, tita. Ako po yung pinakamalapit na kaibigan ni Tony sa campus. Palagi po kami nag-uusap niyan tungkol sa mga chord sa gitara. Ah, I see. Salamat, Iha. Oh, ikaw ba si Clarice? Sabi nga ni Tony, napakahinhin at napakaganda mo raw sa personal. Haba, totoo nga. Bagay na bagay sa'yo yung white coordinates mo. Napakadesente tingnan. Welcome sa celebration namin, Clarice. Kumain kayo ng marami ha. Oh, Tony, asikasuhin mo yung bisita mo. Sige, diyan kayo magaling. Tingnan natin kung desente pa rin ang tingin nyo sa kanya mamaya. Hala! Oh my God, Clarice! Sorry talaga. Natabig ko yung baso ng grape juice. Ay, ang clumsy ko talaga. Sorry talaga. Moira naman! Kulay puti ang suot ni Clarice. Kitang-kita yung pulang stain ng juice. Ano ba namang kalandian yan? Hala, yung damit ko. Nakakahiya naman sa parents ni Tony. Clarice, huwag kang umiyak. Oh, eto, gamitin mo muna tong jacket ko. Ma'am, Dad, dadalhin ko muna si Clarice doon sa hotel room, doon sa taas para makapagpalit siya ng extra shirt. Tsaka meron naman akong hoodie doon sa bag ko. Julie, pwede pakiasikaso muna si na ma'am. Sige, Tony. Ipagtabi ko na lang kayo ng pagkain. Ako nang bahala rito. Tara, pasok ka, Clarice. Huwag kang mahiya, pumasok ka sa loob. Kunin ko lang yung t-shirt ko sa maleta para makapagpalit ka agad sa banyo. Salamat talaga, Tony, ha. Pasensya na rin. Huli ka. Papasok ka pa sa hotel room, ha? Ayan. Magkasama pa kayo sa kwarto. Swerteng-swerte itong angulo. Mukha kayong mag-check-in. Ayan, Clarice, bagay na bagay sa yung oversized hoodie ko. Halika na, baba na tayo dun sa restaurant. Baka hinahanap na tayo dun ni na ma'am eh. Thank you, Tony, ha. Ang bango naman ng hoodie mo. Perfect. Lumabas na nakasuot na ng damit ni Tony si Clarice. Sobrang dudumi pa naman ang utak ng mga tao sa school. Raratrating ka talaga ng chismis kapag nakita nila to. Oh, Moira. Saan ka galing? Bakit parang hingal na hingal ka pa dyan? Hindi, galing lang ako sa CR, Julie. Ang layo kasi ng CR dito sa restaurant eh. Tsaka medyo tinakbo ko lang kasi baka sabihin ng parents si Tony, iniwan ko kayo dun. Okay. Oh, ayan na pala si na Clarice at Tony. Bakit kay Clarice yung hoodie ni Tony? Mukhang magjowa, no? Sige lang, Clarice. Tumawa ka lang ng tumawa dyan. Magpakasaya ka pa ngayong gabi. Lasapin mo na yan. Dahil ito na ang huling masasayang moment mo sa buhay mo. Sisiguraduhin kong pagpalit natin sa school. Wasak na yung pangalan mo. BFF! Oh my God, Clarice! Nakita mo na ba yung post sa Freedom Wall ng school natin? May nagpapakalat ng fake news. Ang nakalagay doon, matagal na raw kayong may relasyon ni Tony at may nangyayari na raw sa inyo. May kasama pang picture ng pumasok at lumabas kayo ng hotel room niya nung weekend. BFF, ang masakit pa, pinagkakalat nilang buntis ka raw ngayon. Paano nangyari yun, Julie? Alam mo naman yung totoo, di ba? Nagpalit lang ako ng damit doon. Sino gumawa sa akin na ito? Diyos ko, ano yung naririnig ko? Clarice, buntis ka raw? Sino naman na magpapakalat ng ganyang kaduming kwento laban sa'yo? Napakasama naman yan. Ay, BFFs, una na muna ako May kailangan lang akong asikasuin sa registrar ngayon. O sige na. Sandali lang, Clarice. Nagtataka ako, paano may nakakuhang picture sa inyo sa hotel hallway? Tayong tatlo lang naman ang kasama ni Tony nung gabing yun. At naaalala ko, biglang nawala si Moira nung sinamahan ka ni Tony para magpalit. BFF, hindi kaya si Moira ang nagpicture at nagpost nito? Huwag nga naman ganyan, Julie. Kaibigan natin si Moira. Hindi niya magagawa sa akin. Huwag muna tayo magbintang. Clarice, huwag ka nang umiyak.
Classmate, makinig kayo. Makinig kayong lahat ha. Fake news ang lahat ng nakapost sa social media. Walang katotohanan yan. Kung sino man yung nagpakalat ng maduming kwentong to, para sirain lang si Clarice, sinisiguro ko sa inyo ha. Gagawa ko ng legal actions. Magdidemanda kami at ipapa-expel ko ang taong gumawa nito kapag nalaman ko kung sino. Tony, matagal ko nang duda si Moira dahil insecure na insecure yan kay Clarice. Lalo na kapag lumalapit ka. Baka nga si Moira ang may kagagawan yan. Kung si Moira nga to, hindi ko siya mapapatawad. Ako nang bahala rito, Julie. Tony, pinapatawag mo raw ako dito sa rooftop? Grabe, medyo kinakabahan naman ako. Bakit dito mo pa ako gustong kausapin? May sasabihin ka ba sa akin? Magtatapat ka na ba ng nararamdaman mo? Oo, Moira. Naya-aminin ako sa'yo. At gusto ko magkaalaman na tayo rito. Ikaw ba? Ikaw ba yung nag-post at nagpakalat ng fake news tungkol kay Clarice? Ha? Ano bang sinasabi mo, Tony? Bakit naman ako? Huwag ka nang magsinungaling pa, Moira. Nakita ka ng waiter pabalik-balik sa elevator nung gabing yun. Maming ka na lang, please. Oo, ako nga nag-post ng Tony. Bakit masama ba, ha? Ginawa ko lang naman yun dahil matagal na kitang gusto. Selos na ako. Palagi mo na lang siya pinapansin eh. Palagi na lang siya yung pinupuri mo. Hindi kayo bagay ni Clarice. Mas bagay tayo, Tony. Mas mamahalin kita ng tunay at tapat kumpara sa kanya. Never, Moira. Never kita magugustuhan. Baka sama na ugali mo. Gawa mong sirain at babuyin yung pangalan ng kaibigan mo? Para lang sa sarili mong kapakanan at inggit? Tony, please wait. Pakinggan mo muna ako, Tony. Tony! Ginawa ko lang naman yun dahil matagal na kitang gusto. Selos na ako. Ano yun? Anong tunog yun? Naririnig ko yung boses ko sa buong school. Huli ka, Moira. Habang nagdadrama ka rito, naka-livestream at naka-play ang pag-amin mo sa big screen ng campus natin. Kathy G, doon na tuluyang natapos ang pagpapanggap ni Moira. Sa harap ng buong campus, sa pamamagitan ng tulong ni na Julie at Tony, tuluyang nahubara ng maskara ng taong akala ko ay kapatid ko ng ituring. Ang buong paaralan na naniwala sa maduming fake news laban sa akin ay naging saksi sa sarili niyang pag-amin at sa tindi ng inggit na kinimkim niya sa kanyang puso. Hinarap po ni Moira ang karma ng kanyang mga ginawa nang tuluyan siyang i-expel ng paaralan at makasuhan ng pamilya ni Tony. Na-clear ang pangalan ko pero ang sugat sa puso ko na galing sa isang traidor na kaibigan ay alam ko matatagalan pa bago tuluyang maghilom. Natutunan ko po sa karanasang ito, Kathy G, na hindi lahat ng kasama mo sa tuwa ay laging sinusuyo kapag nagtatampo. Ang tunay na masaya kapag ikaw naman ang pinupuri ng mundo. Ang totoong kaibigan, hindi ka gagawa ng kwento para lang hilahin ka pababa, kundi sasabayan ka sa pag-angat ng may sapat at malinis na puso. Salamat po at sana kapulutan ng aral ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbasa, Kathy. Hanggang dito na lamang po. At eto, sana tuluyan ng maghil ang nararamdaman ko na galit kay Moira. Clarice. Love Me, Kathy G.